Ang kabilang dulo ng eskinitang yan, nagmistulang impyerno. Nang i-zoom out ang video, kita ang hanggang bubong na apoy sa likuran. Pilit lumulusot ang mga bumbero sa masisikip na daan. Pati mga residente tumulong na sa pag-apula ng apoy. Hinihinalang nasindihan na nag-spark na linya ng kuryente ang bubungan ng isang bahay na yari sa Nipa. 43 bahay ang apektado sa sunog na nagtagal ng 2 oras. Ang kagustuhan ng isang lalaki na matutong magmaneho, nauwi sa aksidente sa San Pedro, Laguna. 7 motorsiklo ang naararo niya. May report si Joseph Morong. Sa bahaging ito ng Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna, makikita ang 2 truck na nagkasalubong. Nagbigaya naman sila pero na makatsyempo ng usad ang truck sa kanan. Marami sa mga kasalubong ng motorsiklo nagtumbahan. Ang isang rider iika-ika. Nagtuloy-tuloy ng takbo ang truck. Yung driver truck siya, inaabot nila doon lang banda eh. Pero huminto naman siya. Nakausap ng PMP. Ayon sa mga pulis, sa halip na preno, accelerator ang naapakan ng truck driver. 7 motor ang nasira habang isang sugatan. Dito sa bahaging ito ng Kale, sinuyod ng truck driver yung mga motorsiklo. Pero ayon sa pulisya, hindi otorisado na magmaneho ng truck ang naturang driver. Yun sa pagtanong ko dun sa boss niya, talagang hindi naman talaga driver daw. Ayun ay taga-balahibo lang ng mga manok. Gustong matutong mag-drive, pinag-alaman niya ngayon yung truck. Tumangging humarap sa kamera ang may-ari ng truck at amo ng driver. Pero nagkasundo na raw sila ng mga biktima. Babayaran nila ang mga danyos at gastos sa ospital. Hindi na nagsampa ng kaso laban sa driver. Lalaki sugatan matapos tumagilid ang minamaneho niyang truck. Ayon sa MMDA, bumangga muna ang truck sa isang barrier bago tumagilid sa bahagi ng Delpan Bridge northbound sa Maynila. Natanggal na ng MMDA ang truck sa kalsada kaninang umaga. Nalinis na rin daw ang tumagas na langis mula rito. Sa Sorsogon, pinagtulungan ng mga otoridad na matanggal sa pagkakaipit ang isang truck driver. Bumangga sa puno ang minamaneho niyang truck. Isinugod siya sa ospital kasama ng 2 niyang pasahero. Patuloy itong iniimbestigahan. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iimbestigahan ng Senado ang gluta drip session ni Mariel Padilla sa loob ng Senado. Sa isang deleted post sa Instagram, nagpagluta drip siya habang nasa opisina ng mister na si Senador Robin Padilla. Ang gluta drip ay ang maladextrose na paggamit ng antioxidant na glutathione. Sabi ni Senate Committee on Ethics and Privileges Chairperson Senator Nancy Binay, kahit hindi miyembro ng Senado si Mariel, kailangan itong siliping mabuti dahil may kaugnayan niya ito sa integridad at reputasyon ng Senado, pati sa kalusugan. Nakababahala rin daw ang IV procedure ni Padilla dahil ginawa ito ng walang abiso mula sa clinic ng Senado. Ayon kay Binay, mismong DOH at FDA na ang nagsabing bawal at di ligtas gumamit ng gluta drip. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Mariel. Natatawa naman sa issue ang asawa niyang si Senator Padilla, pero sa isang statement humingi rin siya ng paumanhin kung may nakita man daw na masama sa post ng kanyang asawa. Wala raw itong intensyong mambastos. Iniimbestigahan ng isang teacher sa Cebu na nahulikam na sinasaktan ang kanyang estudyante. May report si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. 2 sipa sa sikmura. Yan ang inabot ng isang estudyante mula sa kanyang sariling guro. Viral ang video na yan na nakunan sa isang high school sa Cebu City. Kinumpirma na rin ito ng prinsipal ng naturang paaralan. The incident report was already also crafted and submitted to the division office for further action. Nagharap na ang sangkot na guro at magulang ng estudyante. Naroroon din ang abogado ng DepEd para mag-imbestiga. The teacher sincerely asked for an apology. He affirmed that he has committed certain act which is contrary to the prevailing policies in DepEd. Giit ng DepEd, zero tolerance ang ahensya sa anumang klaseng pangmamaltrato sa mga mag-aaral. Isusumite ng DepEd Cebu City Division sa Regional Office ang lahat ng ebidensyang nakalap nila. Habang wala pang resulta ang imbestigasyon, magpapatuloy sa pagtuturo ang teacher pero hindi ito pwedeng lumapit sa biktima. Isinailalim naman ang estudyante sa debriefing at psychosocial intervention.
Maliban sa kinasasangkutan na insidente, wala na umanong ibang record ang guro na nagtuturo sa loob ng 27 taon. Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahuli ka ang ilang lalaking naglalabas-masok sa isang manhole sa Maynila. February 18 nang unang makita ang 2 lalaki na pumasok sa manhole habang nakabantay ang 5 pang lalaki. Nitong Miyerkules, 6 na lalaki ang nakitang lumabas mula sa manhole. Hinala ng mga otoridad, miyembro ang mga ito ng termite gang. At ang posibleng target, ang katabing pawn shop o ang mga wires ng isang telephone company. Na-recover ng mga otoridad sa imburnal ang ilang gamit gaya ng lagare, martilyo at matabang cable na may bundle ng tanso sa loob. Hindi pa tukoy ang mga lalaki sa manhole. Patuloy na nagbabantay ang barangay. Arestado ang isang babae sa Quezon City na sangkot umano sa pagtangay ng mga sasakyan at pamimeke ng mga dokumento. Ayon sa mga otoridad, dati raw fixer ang suspect hanggang sa natuto sa mga dokumento. Ang estilo umano niya, naghahanap ng mga kliyente na gustong magpasok ng sasakyan sa Transport Network Vehicle Service o TNVS. Pangangakuan ng mga biktima ng buwanang bayad pero hindi na ito magpapakita matapos makuha ang sasakyan. Kasunod niyan, ibebenta na niya ang mga kotse sa ibang interesado rin pumasok sa TNVS. Mahigit 20 sasakyan na ang na-recover ng HPG sa suspect. Pero batay sa mga reklamo, aabot na raw sa 100 ang kanyang itinakbo. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. 2 araw bago ang anibersaryo ng 1986 EDSA People Power Revolution, nagsagawa ng mga pagtitipon at protesta ang ilang grupo. Nagsama-sama sa isang misa ang ilang politiko sa EDSA Shrine. Mahalagaan nila na hindi malimot ng taong bayan ang naiambag ng EDSA Revolution na ang legasiya raw ay napapaloob sa 1987 Constitution. Kaya gano'n na lang daw ang kanilang pagtutol sa mga panukalang baguhin ito sa pamamagitan ng charter change. Kinundi na rin ito ng mga grupo ng kababaihan na nagtipon-tipon naman sa bantayog ng mga bayani. Unahin daw sana ang kapakanan ng manggagawa at kababaihan bago isipin ang pagbabago sa konstitusyon. Sa linggo, mas malaking rally naman ang gaganapin sa Ayala Avenue sa Makati. Tampok dito ang countdown sa mismong araw ng pag-alis sa bansa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, 38 taon na ang nakalilipas. Epekto ng El Nino, mararamdaman pa hanggang Mayo ayon sa Pag-asa. Ngayong Pebrero ang peak ng El Nino kung kailan pinakamainit ang karagatang Pasipiko. Mas maaga raw mawawala ang epekto ng hanging amihan bago pa man matapos ang Marso, kaya asahan na rin ang mas mainit na panahon sa Abril. Pagdating ng Mayo, mas maraming lugar na ang mas mainit kaysa sa normal, lalo na sa bandang Central at Southern Luzon. Operasyon ng LRT-1 sa UN Avenue nagkaaberya. Pansamantalang itinigil ang operasyon na sumakto sa uwian, kaya maraming pasahero ang naabala. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, bandang 5:48 ng hapon nang makaranas ng electrical fault ang 3 power substation sa pagitan ng Pedro Hill at Blumentritt Station. Agad daw dineploy ng LRMC ang kanilang engineering team. Humingi rin ng paumanhin ang LRMC sa publiko. Nagbalik operasyon na rin ang LRT-1 kanina. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.